Guys! Welcome back to my channel. Yes, that's me again, Melay! So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo makakapasa sa DMV written test ng isang take lang. Yes, tama yung naririnig nyo guys. Isang take lang. Makakapasa tayo dito sa DMV written test. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification din sa baba para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. Hi guys! I'm back! Yes, as I promised, ituturo ko sa inyo yung mga tip kung paano ako nakapasa sa DMV written test ko ng isang take lang. Yes, tama yung naririnig nyo, isang take lang guys. So, may 10 tip akong isi-share sa inyo guys. Sana makatulong ito sa inyo sa pag-take nyo in the future. Sana makatulong nga. So, unang gagawin nyo guys is kailangan may libro kayo nung manual book. DMV manual book. Or DMV driver's manual or ano ba yung nakalagay sa inyo, basta DMV written test manual or ganyan, parang ganito. Pero piliin nyo yung state niyo guys, kung saan kayo nakatira, California, Washington, Texas, Minnesota, kung saan kayo nakatira na state, yun yung bibilhin ninyo libro. Okay, tulad dito, sa akin, ito yung sa akin, Minnesota Driver's Manual. So, ito yung binasa ko, 100 pages to, binasa ko to siya. So, unang gagawin mo, bumili kayo, meron to sa Amazon. Kung wala, pwede kayong pumunta sa DMV malapit sa inyo, pwede kayong bumili doon. So, binigay lang to sa friend ko, pero meron to sa Amazon guys. Makakabili kayo sa Amazon. So, bili kayo doon. And, kapag meron na kayo noon, kailangan, dapat may goal ka. Dapat may goal ka guys. So, kapag wala kasi tayong wala tayong goal, basa-basa lang, mawawala yun sa isip natin kasi hindi pa tayo ready or hindi pa natin pinaplano. Dapat may plano ka kung kailan ka kukuha or kailan mo kailangan makapasa. Ganun, kailangan may plano. So, yun nga 'di ba, una, kailangan bibili ka ng libro, yung manual driver, yun or DMV test, ganun. So, kailangan meron ka nun. Kapag meron ka na nun, guys, dapat may goal ka. Pangalawa, dapat may goal ka na makapasa ka sa araw na to or kailangan mong makuha ito bago matapos yung buwan na to, bago matapos yung taon na to, ganyan. Dapat meron ka nun. Second tip. Pangatlong tip, guys, is kailangan kumuha ka ng schedule. 2 schedule. Yes, 2 schedule. Kumuha ka ng schedule like kunwari gusto mo next week makatake ka ng test, kahit hindi mo pa nabasa yun, basta alam mong kaya mong basahin yung libro sa isang bago yung time na kinuha mo. Okay? Hanggat kaya mo. Pwedeng next week at the end of the month, yun kunin mo, yung kaya mo sa isip mo, siguro kaya ko na tong araw na to. So, ito yung kukunin ko na schedule. Kahit hindi mo pa nabasa yung libro, kahit hindi ka pa nag-exam sa sites, kailangan may plano guys. Kasi kapag wala ka nung set, wala ka nung plano, talagang parang wala lang, parang wala kang gana or bahala na, ganun na lang yung iisipin mo. So yun yung pangatlo, dapat kumuha ka ng schedule, dapat 2 yung kukunin mo. Kasi mahirap kumuha ng schedule. Di ko alam sa ibang state kung pupunta ba or online. May iba kasi nagsabi na online daw. Pero dito sa amin is pupunta talaga doon sa kung saan yung DMV na malapit sa inyo. So, yun yung ginawa ko. Kumuha ko ng 2 schedule for just in case na hindi ko mapasa sa araw na yan. So, sa next day, para hindi ko makalimutan yung mga tanong or tanong na nasagot ko nung una na hindi ako nakapasa. Yun yung goal ko. So, 2 ang kinuha ko na schedule. So, ganun yung gagawin mo kung may doubt ka. So, second, kung may gusto ka sa pangalawa na pag-take ko, kailangan alam ko na. Sa pangalawang pag-take ko, nakapasa na ako. So, yun yung gagawin mo, magkuha ka ng schedule, ng kaya mo na. Yung kaya mo na para matatandaan mo pa, yung fresh pa yung mga binabasa mo sa libro or yung mga natutunan mo. So, yun yung pangatlo. Pang-apat naman is, kapag nakakuha ka ng schedule, yung dalawa, yes, para mas mabilis or para may extra ka, may backup ka. Kapag hindi ka ngayon na araw o next week na naman ikaw mag-take ng exam. Kapag nakakuha ka na ng schedule at meron ka ng libro, basahin mo yung buong libro. Basahin mo yung libro hanggang matapos mong basahin ang libro.
Hindi yung basahin mo yung libro, i-memorize mo yung libro lahat ha, hindi. Basahin mo lang siya. Yung simpleng pagbasa, yung parang simple pero may natutunan ka. Ganon. Simpleng pagbasa sa libro na kahit papaano may natatandaan ka dun sa libro. Hindi yung i-memorize mo siya kasi nga gusto mong matuto lalo kung hindi mo siya matatandaan kung ganun. Ang gagawin mo lang simple lang, yung kalmado lang yung utak para matatandaan mo yung mga binabasa mo doon sa libro. So basahin mo una lahat yung libro. Okay, like for me is 100 pages. So binasa ko yun ng ilang araw hanggang may natatandaan ako. Pagkatapos mong basahin yung libro, tapos ang basahin, pumunta ka sa DMV website ng state mo. So, DMV website ng state mo, okay? May free na exam doon. May free na written test. So, sagutan mo yun. Level by level siya from simple, medium, moderate, and yung yung hard na. So, sa mga stages na yon is parang pabalik-balik lang yung sagot or pabalik-balik lang yung tanong pero in other word, yung parang same yung sagot pero iba yung ginamit nila na salita doon sa mga tanong na yun. So hard siya from the easy lang hanggang mag-hard na yung tanong. Pero talagang easy lang talaga siya kung talagang iintindihin mo lang yung tanong. So pagkatapos noon, pang-anim, intindihin mo yung tanong. Okay? Intindihin mo talaga yung tanong. Yun lang talaga yung key doon para masagot mo siya ng maayos. Huwag kang sumagot agad-agad kasi sa test or sa exam doon sa DMV. Walang timer. It's up to you. Ilang oras ka dyan as long as na sinagutan mo siya. Okay? Walang timer so hindi kayo mag-worry about that. Ang kailangan mo lang gawin is intindihin mo ng maayos yung tanong. Yung mga tanong doon is hindi talaga siya mahirap. Basta intindihin mo lang yung mga tanong talaga nila. Kasi yung mga tanong nila is tricky. Okay? Easy but tricky. Akala mo yun yung sagot pero hindi pala yun yung sagot. Kasi A, B, C, D, ganun. A, B, C, D yung isasagot mo doon. Lahat na yung A, B, C, D na yun is tama. Sa isip mo, tama siya. Pero kung ibabalikin mo or iintindihin mo yung mga question doon, may isang doon sa choices na yun talaga yung pinakatama. I don't know how to explain it, pero yes, kailangan mo lang ulit-ulitin yung siguraduhin yung mga tanong kung tama ba talaga ito yung sagot mo or kailangan may sagot pang mas malapit pa na sagot doon sa tanong. Ganon. Intindihin mo nyo talaga yung tanong. At pang-pito naman, mas mabilis tandaan ang mga sign sa kalsada, guys, kapag kasama mo yung asawa mo na nagda-drive or pumunta kayo ng grocery or kahit saan-saan kayo pumunta, dapat dapat tandaan mo or titingin ka sa mga sign na nakikita mo sa kalsada. So kung hindi mo alam, tanong mo sa asawa mo kung ano ibig sabihin ng ganito, ganyan, mas mabilis mo siyang matatandaan. Yes, mas mabilis. Yun yung ginawa ko. Habang inaaral ko pa lang siya, nagtatanong ako sa asawa ko ano ibig sabihin ng ganyan, ganito, ganyan. So napasok kasi agad. Ewan ko lang kung pareho tayo. Gusto ko kasi sa akin, matuto ako sa actual. Yung actual na nakikita ng mga mata ko, hindi lang sa salita. Kasi sa libro is parang, mga word ang rami doon. Kailangan mo siyang intindihin. So, mas maganda talaga. Sa mga sign naman, may mga pictures, pero mas maganda talaga kung makikita mo siya in person. Ganun. So, ganun yun yung pang-anim. Pang-anim ba? O tama? Pampit pala yun. So, yun. Magtanong ka sa asawa mo. Magmasid ka sa paligid mo kapag kasama mo yung asawa mong nagda-drive para alam mo. At pang-walo naman, siguraduhin mong nabasa mo ang libro. Yes, guys, akala mo yung libro, wala naman yung libro, sasagot na ako diretso kasi kung sasagot ako diretso, malalaman ko kung ano dapat, diba, kung sasagot. Hindi, guys, dapat, pinakauna mong gawin is basahin talaga yung libro. Kasi lahat ng tanong, kahit gaano pa yan ka-tricky yung tanong doon, kapag yung libro inabasa mo, hindi ko naman sinabi na i-memorize mo yung libro, pero kapag nabasa mo talaga yung libro, kahit hindi mo siya i-memorize, matatandaan mo siya. Yung parang, parang nabasa ko to. Ganun. Parang nabasa ko to sa libro. Tapos may ABCD naman yun. So, matatandaan mo siya. Kaya yun yung una mong gagawin. Basahin mo talaga yung libro. Pagka nabasa mo na ang libro, paulit-ulit mo nang sasagutan yung mga
free exam sa website nila. Meron yun guys, meron sila. Basta sa state mo lang. At yung pang 9, ihanda mo sarili mo. Ihanda mo talaga sarili mo guys. Be positive. At sabihin sa sarili na kaya ko to. Think positive talaga. Huwag yung negative. Ay, hindi ko to kaya. Ganun. Ay, hindi talaga. Hindi mo talaga makakayanan. Hindi mo talaga mapasa yun kung ganun yung mga yung iniisip mo na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Yun yung sasabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan. At then, kapag pang-10, magdasal ka. Yes, kailangan talaga natin ng guide ni God. So, ipagdasal mo yung gagawin mo. Ipagdasal mo yung na matatandaan mo. Kasi kapag andun ka na sa sa punto, talagang mablock ka. Pero, mablock yung mind mo. Pero, kapag hindi ka naman, dapat huwag kang kabahan. Kasi, wala namang pakialam yung katabi mo. Walang pakialam yung mga tao doon. Upo ka lang, sasagot ka lang, gano'n. So, dapat ipagdasal mo, nagagabayan ka. At, wag mo masyadong idibdib, okay? Wag mo masyadong idibdib na mag-take ka ng exam. Kailangan, chill lang. Yung, dapat tanggap mo kung ano yung resulta, okay? Para hindi ka masasaktan. Kasi yung iba kasi, yung eagerness nila na makapasa. Tapos kapag hindi nila nakuha, yung parang nawalan sila ng pag-asa. Yung parang iiyak na lang. No, guys. Kailangan, accept na. Yung parang oh, dad, kung mapasa ako dito, thank you. Kung hindi, siguro next time. Ganun, kayanin ko next time. So, yun yung maganda kapag meron kang backup schedule. Okay lang naman yun, may backup kang schedule next week para matatandaan mo pa rin yung pinag-aralan mo for next exam. So, sa exam pala guys, kapag first time mo mag-exam, talagang siya, online. Pero sa online naman, may magsasalita at may mababasa ka. So, hindi naman siya, kailangan may timer, kailangan mong bibilisan. Hindi. Take your time. Take your time while nag-answer ka or nagasagot sa mga tanong doon na nagbabasa at basahin mo din habang may naririnig ka kasi may headphone yun. Habang may maririnig ka na voice doon na nagbabasa, basahin mo din siya ng paulit-ulit bago ka sumagot. Yun talaga, basahin mo siya ng paulit-ulit. So, guys, yun lang yung mga tip ko. Sana makatulong sa inyo. Good luck sa mga lahat ng kukuha ng exam ng written test. Good luck sa inyong lahat. Kaya nyo yan. And take until you succeed. Okay? Until makuha mo at until makapasa ka. Take. Walang problema yun. So, good luck everyone. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit mo na din yung bell notification sa baba para updated kayo sa mga gagawin ko pang video for the next time. Bye-bye!